Dati pag Friday pa lang, oh mamaya, ako na nagkukontrata niyan, inuman tayo dun sa sa harbor Pag nagprograma ako, hindi pwede walang alak. So dapat may alak. Ang pangalan ko na ginagamit on air is Diego Bandido. Right now, I am the partner of Nicole Yala sa Tambalan. During nangyari sa amin talaga yung malaking problema. Usually may mga nangyayari na dahil may mabigat na nangyari, biglang parang nangyayari sa lindol ngayon, di ba? Biglang pag may lindol, sisigaw katabang. Kaya ang iniisip ko ngayon is yun yung pruning process. Di ba, as a DJ, so lahat ng nangyari sa buhay nyo, can you tell us about it? Alam mo, yun talaga yung breaking point kung bakit talaga ako nagsik kay Jesus Christ. Tapos sabi ko, sa isip ko lang kahit anong mangyari, never ako magpapalit ng religion. Ang sabi ko lang sa kanya, may gagawin si Lord. Magtiwala lang tayo kay Lord. Pero hindi niya na naririnig. Kasi, ang lahat-lahat na yun, kasi fluid siya Mayroon pa time kasi nung parang diba sa atin, parang nahiya ako, malaman nila na mawalan ako ng bahay. Sabi ko talaga, hindi tutulong may Panginoon. Marahil kung may pinagdadaanan ka rin ngayon, hindi mo siya maiintindihan. So, At the moment. Kaya di ba may mga pangyayari tayo nasasabi natin kung minsan, Another episode, another testimony. I'm host Ivy. Welcome to Jars of Clay. So ngayon, yung mga guests natin, hindi na talaga nila actually kailangan ng introduction kasi yung guest natin ay isang celebrity DJ at yung isa naman, yung wife niya, ay napakaraming followers sa Facebook dahil nagla-live selling siya. Pero, ito yung gagawin natin. We are going to ask them to introduce themselves briefly. ladies first. let na lang. Short for Incarlita. Incarlita. Oh, it's a combination ng grandparents. At saka Leticia. Oh, 'di ba? Biktima ng ng mga magulang na nagko-combination ng pangalan. Kayo yung first batch, sis. Incarlita kaya Well, of course, ako naman po, real name is Michael. Dahil nga sa Love Radio ako, ang pangalan ko na ginagamit on air is Diego Bandido. Right now, I am the partner of Nicole Yala sa Tambalan for 90.7 Love Radio. So yun, Diego, ang daming mga tao na nakakakilala sa'yo as celebrity DJ. So dito sa Jars of Clay, talagang we believe that God uses ordinary people to tell extraordinary experiences and testimony. So, do you consider yourself as ordinary and why? Of course, I am ordinary in the sense na nakakaranas tayo ng mga problema, hindi tayo exempted sa mga hinaharap nating mga problema sa buhay. So, same lang din. Magkakaiba lang yung mukha pero we are all ordinary but in a way special dahil anak tayo ng Diyos. Amen. Diba? Amen to that. So, ito naman yung question na, di ba, galing kayo sa ibang backgrounds. Mhm. So, we would like to know kung ano ba yung mga stories nyo in the past, like your childhood, your family, and kung saan kayo lumaki. Tell us about your childhood, Len. Kasi kami, laking probinsya. Doon kami sa Capiz, siyempre hindi. Ganon din, yung buhay namin, lang din. Isang kaig, isang tuka. Yung ganon. Ako yung panganay sa 7 magkapatid. Yung nanay ko, mananahe. Yung tatay ko, siguro high school na ako, first year. Wala na trabaho yung tatay ko. Kasi nagkaroon ng problema. So, yung nanay ko na lang yung talagang natuto siyang manahe hanggang ngayon, hanggang sa nagkakilala kami. Pinagtagpo at tinadhana. Yan. So, ngayon naman, ano naman yung background mo, Diego? Ang haba ng background ko kasi yung una-una yung mother ko is a sidewalk vendor tapos yung father ko driver siya sa basurahan ng truck. Lumaki ako na ang laruan ko galing sa basurahan. At lagi akong tuwang-tuwa tuwing paparada na yung sasakyan ng basurahan ng truck na malapit sa bahay namin. Tatakbo na ako dyan. Tay, may toy. Ayan. So kasi yung mga toy ko is yung napupulot sa mga basurahan na tinatapon na. Plus, siguro at the age of around grade 3, mga alas 5 na madaling araw, sa palengke na ako, naglalatag na ako, nagbibenta na ako ng mga kalamansi para mayroong pambaon. Lumaki sa hirap na masaya naman. Yes. So, na-mention nyo talaga na galing kayo talaga sa magkaibang backgrounds. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala? At paano nyo nasabi na kayo talaga yung para sa isa't isa? Oh! Love life na tayo. Actually, nagkakilala kami nitong dalawa sa pamamagitan ng barkada ko. Kasi may barkada ko na may nililigawan na pinsan niya.
So, syempre, sama-sama. Alam mo namang buhay dati, yung pagbata ka, syempre, inuman. So, doon ko siya nakita, doon ko siya nakilala. Paano mo nasabi na siya na talaga yung para sa'yo? Nung nakita ko siya, meron akong long-term na girlfriend na medyo nagkakahiwalay na rin din kami. Sinubukan kong parang mag-move on. Siya yung nakita ko. diba? Oh, Ano, diba? hindi naman pa- Hindi sa rebound Kahit sabihin natin na ang character ko, ang tingin nila na parang loko-loko. Pero ako naman yung tipo na talagang loyal ako. Gusto kong sa isang relation, Yes. pang long-term. Hindi yung playtime lang, di ba? Talagang pinagtagpo kami. Yun, tuloy-tuloy. Wala naman akong plano talaga sa lahat naman ng mga nakarelasyon ko. In fact, mga friends ko, lahat ng mga ex ko. And even yung ibang ex ko, magkakausap sila. Friends niya din yan. Oo, for some, hindi dapat maging friend yung ex. Pero yung ex ko, friend pa ng wife ko eh. Kasi nga, walang bad blood eh. Yeah. Walang bad blood ako sa mga ex ko. So, it happened lang talaga na pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Pero kami, pinagtagpo at tinadhana. Ikaw naman, Let, paano mo nasabi na talagang si Diego na talaga yung lalaki Uy. na itinadhana sa'yo ng Lord? Sa totoo lang, isang araw lang, nasagot ko siya. Yung parang, kasi nung time na yun, di ba? Yung isang araw lang, tapos nanligaw, tapos kayo na, yung Oh, ganon. first na official boyfriend niya, pero isang araw lang siya niligawan. Yung pag nagkasama kayo, makikilala mo paano yung pag nag-uusap kayo, makikita mo talaga paano siya magsalita. Kung yung sasabihin niya, nakikita mo yan, ginagawa niya talaga, yung ganon. Magaan yung pakiramdam mo na ganon. Bata pa kami. Sobrang bata kami na ganun. 19. Tapos siya, 21, 20. Tapos ngayon going strong. Nung time na yun, na parang sinasabi, ay bata pa, yung talagang Naghihiwalay din yan, may mga ganon. ganon. Kasi Pag di ba? nag-mature. Oo. Tapos yung nakita na kami hanggang ngayon, parang, oh, grabe kayo. Ay, friend. Tagal nyo na. Pero ang tagal nyo naman maghiwalay. Tapos yung tatay nito, sinasabihan ako ng tatay nito, titinggaan ko yung ulo niyan. Grabe yung titingnan. Oo, hindi, pero hinarap ko pa rin. Ganun ako ka-decidido, seryoso eh. So ngayon, ako na yung favorite na ano niya. So, ngayon naman, Let, di ba nga si Diego ay isang celebrity DJ? So, ang tanong, ano yung greatest joy mo na DJ yung asawa mo? At ano naman yung challenge mo na being married to a celebrity DJ? Alam mo, sa totoo lang that time, yung hindi talaga ako pumupunta ng station. Parang nahihiya ako na inisip ko, babantayan ko siya. Parang ganun yung sa isip ko. At saka, Na ganito lang, for context lang din, atras tayo ng konti. Kasi naging kami, hindi pa ako DJ. nag-aaral, safe. Nag-aaral pa lang. So, ganun kami nag-start. Yung journey ko all throughout, paano ako naging DJ, nandun siya. Kaya yung adjustment, hindi ganun. Kasi sa transition, nandun siya along the way. So, mga kalokohan ko, syempre, yung nasaktan ko rin din siya. Dahil, wala pa nga si Lord sa picture eh. Wala pang Jesus Christ sa picture eh. Sarili lang ang iniisip eh. Ganun naman tayo pag wala si Jesus sa picture. Sarili lang eh. Lahat ng mga pinagdaanan, sakit. Kaya nga sabi ko sa'yo, nung usap tayo, mas maganda kasama ko yung asawa ko kasi siya talaga yung perfect na kayang manarate ko anong nangyari sa akin. So, ano naman yung joy na meron kang celebrity husband? Sa akin parang hindi ko naisip yun. Uy, asawa mo pala si ano. Dati, nasakay kami ng mga taxi, yung mga kaibigan ko. Nahiya ako. Sabihan na, asawa ni ni Diego. Yung ganon. Hindi niya kasi naramdaman yan kasi kami, pag sa labas, wala kasing celebrity factor sa akin eh. As in, gaya na sabi mo kung ordinary, yes, I am ordinary. Pag lumalabas ako, nakatsinelas, nakashort, walang yung halam. Entitled. Oo, mukhang basurero ako kasi anak ako ng basurero dati eh. Diba? So, Hindi siya maporma kasi. hindi, tsaka never ako nagde-demand ng special treatment. Oo, never. Kasi nga, di ba, background ko, galing akong palengke, so, normal. Normal lang. Kaya siguro ganon. Hindi mo din Hindi naramdaman. naramdaman yung parang pa-special ka. Minsan, di ba ganon? So, yun, talagang nakaka-amaze talaga yung humility and it's a gift galing Yeah. din sa Lord. And yung next question natin, looking back, so sa tingin nyo ba, even before pa, nung mga kabataan nyo, pinupursue na kayo ni Lord? And paano talaga kayo nag-fully surrender sa Kanya? Ako siguro yes in a way kasi during high school kasi nag-aral ako sa Catholic na school.
parang meron akong desire na gusto kong maging pari. Going back further, nung elementary ko, ako yung tipong estudyante na elementary umakyat sa bubong ng school, wala, trip lang, tatambay doon. Ako yung nag-top sa religion. Kaya ang natatanging medal ko nung nag-graduate ako ng grade 6 ko is best in religion. Para ayaw nilang maniwala kasi alam nila kung gaano ako kaloko-loko eh. So, looking back sa buhay ko, sabi ko parang andun na yung leading ni Lord. So, nung nakapasa ko sa exam, kinausap na yung parents ko, ready na rin din ako eh. It so happened lang kasi, di ba, para makapasok ka sa seminaryo, di ba, kinakailangan meron kang benefactor. Kasi, kailangan din ng pera eh. Okay. So, yun lang, okay ang parents ko, walang, kaya ang ending ko, padre di pamilya. Padre di pamilya. Tapos every time na, halimbawa, eto talaga siyang nag-aya. Pupunta tayo dati the feast kami. Hindi ko alam, parang merong sumasabi sa akin na, parang gusto ko dyan. Hindi ko alam kung paano. Even nung napunta na kami sa Christian church na may ganong pangungusap sa akin na sabi ko, parang gusto kong tumamayo sa pulpit na hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, tingin ko, yun yung calling. Kasi ako nung nakakilala ako sa Panginoon, sis, believe it or not, walang nag-explain sa akin about the salvation, walang nag-explain sa akin anything about religion, about faith, wala. Parang it's the Holy Spirit working lang. Kaya nung tinatanong nila sa akin, kadalasan, di ba, sa ating mga nakakilala sa Panginoon, tatanungin tayo, kailan mo nakilala si Christ? Wala akong masabit na exact date. Kasi merong mga ano yan eh, magbabanggit sila ng date na eto, June something and ito, 19 na. Wala akong mabanggit kasi ako, all along, alam ko nandito siya sa akin eh. Kasama ko siya eh. Di ko siya kilala ng lubusan. I mean, siguro, kilala ko siya, pero yung relationship, hindi pa kalago. Unlike ngayon, na talagang siya yung nagpapatakbo in every decision ko sa buhay. Pero, Diego, nauna si Let sa'yo na... Ito pa yung nakakatawa. Sabi ko sa'yo. Mag-asawa na kami, sis. Hindi ko alam na Christian na pala siya, na nabaptize na siya. Hindi ko alam at never niya rin binanggit sa akin. Ang problema lang din kasi, which nangyayari din naman sa atin ngayon, nabaptize siya pero walang nag-disciple. So, medyo palutang-lutang na sway. Pero hindi nawala yung seed sa kanya. Okay. Siya ang taga-remind. Lagi. Kaya kung saan kami napupunta, punta kami sa Catholic Church, punta kami sa Victory, punta kami sa The Feast. Kahit ano, pinapasukan namin kasi parang searching siya ng word eh. Ako naman, dahil siya talaga yung ginamit ng Lord na siguro para ma-awakening. Nag-umpisa tayo, COVID. during the COVID lockdown. Doon nag-manifest talaga yung Holy Spirit sa amin. Ikaw na magkwento kasi ikaw yung kinonvict eh. Paano ka na-convict ng Holy Spirit? COVID noon eh. Yung continuous pa yung parang nag-online selling pa kami. Pero siyempre hindi na nalabas. Lockdown Tapos na yun. lockdown na. Lahat, pamangkin niya, mga pinsan ko, parang kinuha namin kung saan-saan sila. Doon kami sa bahay, mga 12 tayo. No? Inipon nyo. So lahat, kami lahat noon na nag-finance. Oo, sa pagkain, lahat. Oo. I mean, parang doon na lahat, parang naisip namin na kailangan natin sila para sama-sama. Tsaka kawawa naman kasi hindi sila kakalabas na time. Eh siya makakalabas siya sa Dahil media, na, kahit papano, na may perks pwedeng na allowed. So, nung time na yun, may eroplano na palipad ng Japan na yung may mga gamot na na-crash ba yon yung eroplano. Ano ba nangyayari na? Parang umakyat ako sa kwarto. Tapos parang karamdam ako, parang iba na yung nangyayari sa mundo, ganon. So, nagpe-pray lang ako that time. So, yung nagpe-pray pala ako, malakas na pala yung boses ko. Naririnig na nila lahat. Sabi na, ano nangyari? Tapos iba na yung salita. Ako hindi ko naman syempre hindi mo naman talaga sadya yun. Sabi na, iba na yung nalabas sa bunganga ko na kung ano ba yung sinasabi ko. Malakas na pala yung prayer ko. Doon kami nag-start na, gusto ko yung mga kapatid ko, dalhin ko, magkaroon kami ng ng Bible study or devotion or ayun na mga prayer. So siya agad-agad. Sunurin ako eh. So yun Yung mahirap kausap. Sabi ko lang sa kanya, sabi ko kung anong gusto mo, susuportahan kita, sige gawin natin. So yun kami nag-start. So, doon ginawa namin, nag-start lang kami ng parang devotion lang, basa kami ng then wala kami ka-idea how to do it, basta pinag-usapan lang namin anong relate nito sa buhay natin, ano bang pinapakita sa iyo ng word, walang proper training or what. Doon lang kami nag-start and kung babalikan ko yung experience
experience na yon, siguro yung Holy Spirit is working kasi naiintindihan ko siya eh. Kaya ko siyang i-bridge sa yung nabasa kong yung word, na i-bridge ko siya sa mga personal experiences namin. Though hindi siya ganun kalalim, pero unlike before, na pag nagbasa ako ng Biblia, hindi ko talaga maintindihan. Tapos ako, ang tingin ko sa mga pastor dati, sabi ko, ayan na naman, manghihingi na naman ng pera. Kasi nga, di ba, ang background ko, lumaki ako sa palengke, di ba? Pag sa palengke, makita kami, mag-preach dyan, magsalita na, maya-maya, manghihingi na ng So, yun yung naging image ko sa mga pastor. So, and yun din ang nangyari, mga pastor din ang nag-trigger din sa akin to seek God more deeper. Praise God. Oh. Tsaka bro, hindi talaga natin maiintindihan yung salita ng Lord without the presence of the Holy Spirit. Yes, Kaya praise God, talagang manifest na talaga sa yes, life niyo yung Holy because Spirit. it's only the Spirit who can understand the Spirit, and the Word of God is from the Spirit of God. At syempre, pag nasa iyo na rin ang Holy Spirit, maiintindihan mo na. Magkakaroon na ng link. Amen. Praise God. Praise God. So, eto na nga. So, di ba, nagkaroon ng challenge sa buhay ni Diego. So, naikwento mo ito sa Facebook page mo. Yeah. Na 3 beses ka na heart attack. Yes. So, yun ba talaga yung pinaka-turning point mo na pag fully surrender sa Lord? Turning point, hindi eh. Hindi dahil na nakaranas kami ng alam mo sis, during nangyari sa amin talaga yung malaking problema, parang papunta na kami sa kanya eh. Papunta na kami sa kanya eh. Hindi siya, di ba, usually may mga nangyayari na dahil may mabigat na nangyari, biglang saka ka nag kay Lord. Parang nangyayari sa lindol ngayon, di ba? Biglang pag may lindol, sisigaw ka tabang, Lord. Sa amin hindi kasi papunta na kami dun sa kanya. Kaya ang iniisip ko ngayon is yun yung pruning process. So, tinatanggal na yung mga sanga-sanga na hindi mo kailangan, masakit, pero tuloy pa rin kami. Yun din yung parang paunti-unti talaga ang grabe yung nangyari sa amin. Pero andun kami kay Lord na kasi yung time na yun, yung isa yung sa negosyong pinasok namin, andun na kami kay Lord. Parang talagang tinuturo ni Lord sa amin kasi nga yung sinasabi namin nasa nasa negosyo kami. So every Sunday, sabihin ko mag-church kami. Ngayon, alam mo ba pag Sunday din doon din may mga customer na mag-o-order talaga on the spot na i-deliver, bayad agad. Yun namin naintindihan na sabi namin, blessing to. Kasi pera na agad. Naintindihan namin na, hindi pala lahat ng blessing galing kay God. Oo, kasi nilalayo ka eh. Kasi plano namin, sige mag-church tayo, biglang may message, ma'am, pa-deliver. Uy, may blessing. Sabihin mo may blessing. Next week na lang tayo mag-church. So it's not a blessing kasi nga, nilalayo ka kay Lord eh. So kaya, ingat-ingat tayo na hindi lahat ng nagpo-pour sa atin kung minsan is talagang galing kay Lord. Kaya dapat may discernment din tayo na, oops, pag nilalayo ka na kay Lord, red flag na yan. Doon kami nag-start, nandun na kami kay Lord. Start talaga kami unti-unti na binira ng mga pagsubok doon. Pag kay Lord ka, hindi masarap yung buhay True. Diba? Kasi may nakausap nga ako, sabi niya, hindi madali lang sumunod kay Lord. Sabi ko, hindi ganun. Sinasabi mo lang kasi mahirap sundin. Pag sisinungaling lang, di ba, nag-iisip ka eh. Sinabi naman ni Jesus Christ yan, di ba? If you want to follow me, you have to deny yourself. Kaya ako, ang principle ko pag may pinagdadaanan na problema, it's an opportunity as always. Kasi I am experiencing what my Lord has experienced. Mas matindi yung pinagdaanan niya kaysa sa pinagdadaanan ko. Kasi sabi niya, bago mangyari sa inyo, ako munang nakaranas ng lahat-lahat na yan eh. So for me, whatever challenges na haharapin namin, I look at it as it's always an opportunity. Kasi na-experience ni Lord. I believe na mas lalong tumatag yung faith nyo after ng mga pagsubok. So parang doon kami na nag-start yun, parang dependent na talaga sa Kanya. Nagkaroon kami talaga ng problema na yung paalisin kami sa warehouse. Wala kang pambayad, ilang buwan na walang pambayad. So, Kaya bigyan natin muna ng context kung bakit kami parisin kasi parang sabihin natin na scam. Meron kaming may nakausap and we almost lost everything. Millions kasi yung din yung kapital. Kasi ang purpose lang din naman, gusto namin na malaking negosyo, makatulong sa pamilya. Kasi galing din kami sa parehong walang-wala eh. And then, makapag-employ ka ng mga tao. So talagang, minsan, ang ni Lord, hindi kita gagamitin dyan, dito ka. Iba yung sa kagustuhan nyo, di ba? Ibang Talaga. kagustuhan niya sa kagustuhan natin. Yes, kasi kumbaga nakita naman natin, good naman yung intention, di ba? Pero iba talaga eh. At saka doon talaga yun ang pinakaano ko doon,
kasi yung time na yun na papaalisin kami. So, minessage ko lang yung may-ari, "Sir, wala na po akong pambayad." So, sabi ko, "Sir, kuhanin nyo na lang lahat kung ano natira dito sa warehouse." Ang sabi niya, "Pag ganun talaga eh, kailan nyo Parang kami pa, kailan kayo maluwag na unti-unti, hindi niya pinakuha yung Hindi na Hindi niya siningil. talaga, yung balance namin, tapos yung mga natira, hindi niya rin, iwan nyo na kasi kulang pa yung pambayad, hindi. So, parang nabenta pa namin yun. Siyempre, marami pa kami bayarin eh. On our terms pa, parang kung kailan kayo aalis Kailan na kayo maluwag, na aalis. ready na kayo. So, yun sabi Walang niya pressure, sa parang akin. ganun. Kumbaga, ka pa ba na ayaw mo talaga maniwala na may Diyos? Parang ganun. Siya yung Pero, kumilos. speaking on that, Parang- sabi niya, ayaw mo maniwala may Diyos. Dumating sa point sa kanya din na sinabi niya, kinwestiyon niya, hindi totoo yung Diyos. After nun, parang wala na ba tayo sa warehouse? Wala na. Wala na. Ang dami namin utang. Milyon yung babayaran namin. Nawala yung savings, mga alahas, even wedding ring namin nawala sis kasi Ganun kagrabe yung Oo. impact ng Tapos lubog pa kami sa utang. So ngayon, may babayaran kami, may deadline kami. Pinaka last recourse namin na pinakamahirap bitawan is ibenta yung bahay para may pambayad. So eto na, fast forward, may nakausap na Kausap na kami na piniusapan namin. Tapos may mission kami sa church. Uwing kami sa sa Bacolod for a church mission. Sige, pagbalik na lang. Bayaran na, Mag-usap ng parang bayaran. gano'n na. So, okay na. Kasi yung deadline po ng aming utang, May 15. Ang alis namin noon is May 5. Yung gano'n, di ba? Short na lang na time. So, ngayon, alam mo ba nung gabi na yung message, "Ate, may nakita po kaming iba na mas okay para sa kanila." Parang feeling ko, hindi na, yung mga ko, wala na. Parang hindi ko na naririnig yung sinasabi niya na talang nawalan. umiiyak siya, lumapit. Ang sabi ko lang sa kanya, may gagawin si Lord. Amen. Magtiwala lang tayo kay Lord. Pero hindi niya na naririnig. hindi Parang, makafocus na ako ano dun yun, sa- mental hijack na siya, emotional hijack na siya. Kasi, ang lahat-lahat na yun, kasi fluid siya eh. Mayroon pa time kasi nung parang di ba sa atin, parang nahiya ako malaman nila na mawalan ako ng bahay. Pero noong time na yun, talagang sinagot ko siya. Ang ganda ng usapan, ng bilis lang. Kaya sabi ko, bigay talaga ni Lord to. Pero nung time na biglang ayaw niya na, sabi ko talaga, hindi totoo may Panginoon. So nung sinabi ko, hindi totoo na may Panginoon, biglang may flashback sa akin na yung pinakain niya, yung 5,000, hindi pa ba kayo naniniwala sa akin? Palagi kayong kasama sa mga miracle ko. Pinakain ko yung sa pamagitan ng 2 tinapay. So doon ako umakyat ako sa kwarto, tapos iyak ako ng iyak. "Lord, sorry, patawarin mo ba ako? Maawa ka naman, Lord, bigay mo na to, hirap na kami." Ang iyak lang ako, "Lord, tulungan mo kami, wag, ibigay mo na to, ganun." So kinabukasan, nasa airport kami, wala talaga. Ang dami niya ng message Wala na, talaga, "Sir, sis. makakatulong kayo sa amin pag kayong bumili." So, walang reply. Di ba, na-question nyo yun na nga si God, na Yes, grabe na yung totoo. pinagdaanan nyo. Oo, grabe, na talagang as in. Muntik na talaga kayong sumuko sa mga ganun na moment. Pero, nai-reveal na ba ni Lord kung ano naging dahilan niya, kung bakit nyo pinagdaanan yung ganun na struggle? Oh, hindi pa. Kasi mas may matindi pa eh. Mas may matindi pa. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi pa. Akala mo yun na yung highlights. Hindi pa. Pero ito nga yung nangyari. Nung nasa airport na kami, di ba, sin zone na lang. Pagbalik namin, yun na yung deadline namin na kinakailangan bayaran namin eh. So, parang talagang, ano na yung hininga mo. Tapos, ito yung sabi ko talaga na ang grace ni Lord, yung glory niya, perfect na perfect. So, nasa loob na kami ng aeroplano. Sis, papa-take off na. Sabi niya, pa-hotspot nga muna. Mag-check lang ako. Pag-check niya ng message, anong sabi? Nakita ko nag-reply. Pagbalik mo na lang po nang galing na. Pero nung tumawad pa eh, wala na akong daming sa tawad. Kasi ko talaga dun is yung maayos ko yung tao na kausap ko. So wala na akong pakialam sa tawad. Pero yung tuwang-tuwa ako, nag-uuna sa ate, pagbalik mo na lang. Bayaran na. Tapos, Bayaran na. on cue, lumipad yung aeroplano. Totoo yun. Lumipad yung aeroplano, naka-reply. Kumbaga, nakita ni Lord, hindi ako mapakali, kumbaga, wala ka na sa focus eh. Sa Lutang mo magiging na siya mission eh. nyo. Kasi hindi na doon ako nakapokus 5 araw. Paano ko makahanap ng buyer ng bahay ko? Kasi pagbalik ko, 5 araw na lang yung palugit. Parang doon na yung focus ko. So wala na sa mission na. Alam mo ba yung lumipad yung aeroplano, nag-take off. Totoo. But wait, there's more.
nakakonect din doon Now, during nandun na kami sa mission, hindi ko alam, inaatake na pala ako. Nagkaroon ako ng heart attack. Magkadugtong, sis. Parang nagko-cross eyes na ako na hindi ko alam kung bakit. Na supposed to be, kita ko rin din yung protection ni Lord doon na dapat pupunta kami ng Hinubaan. So, Hinubaan is a 4-hour drive na talagang bundok yun. So, walang internet. Kasi mga IPs ang pupuntahan namin doon. So, happened during that day na nakaschedule kami, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. So, hindi kami natuloy. Parang hindi pinayagan ng Panginoon. Nung pauwi na kami, naglalakad kami papunta na sa parking. Hindi ko na sila masabayan kasi parang hinihingal na ako. Hingal na ako, pero hindi ako nagsasalita, hindi ako nagsasabi. Sabi ko baka pagod lang to. Tapos yun nga, yung kinaumagahan, may service. Sunday, kasi Saturday kami umuwi galing mission So, Sunday ng madaling araw, kasi 7 o'clock, dapat na kami kasi 9 o'clock yung service. Sabi ko, nakaligo ka na? Kasi sabi hindi pa, basang-basa siya ng pawis na, yun, Malamig. malamig, ganon. Sabi hindi pa, sabi ko, bakit? Parang sabi mo, hinihingal ka. Oo. Sabi ko, hinihingal, sabi ko na pupunta na tayo sa ospital. Niisip ako, sabi po, ay wag na muna kasi wala tayong pera Nag-message ako sa church. Sabi ko, hindi kami makapag-church. Nagtanong ako kung si Mikey ganito, dalhin ko. Sabi, dalhin mo na sa ospital. Sabi ko, sige na, punta tayo. Doon na lang sa Sa public hospital. Oo. So ako pa nag-drive nun, sis. Ikaw pa Pumunta. nag-drive? Oo, ako pa nag-drive. Natake na pala siya, na heart attack siya. Alam mo, walang may... Pero wala talaga, nakahiga lang siya doon. Tapos nasabi pa ng doktor na heart attack na siya. Ay, sir, na heart attack. Oo. Casual. Yung tawag, sabi ko, yung tawag na sa kanya. Tay. Yung tawag na sa kanya, Tay. So, gano'n na yung itsura niya, di ba? Tay na yung tawag sa kanya. So, gano'n hindi magandang itsura. Kasi tatay ng tawag sa kanya Walang nangyari. Minessage ko si Si Nicole. Si Diego nga ganito, hinga akong tulong. Parang inano niya na sabi ko, kailangan na talagang madala talaga sa ospital na kasi hindi talaga, nakahiga lang siya dun Talaga. Oh, so sa Makati Med, sabi ko, sige, ako kaya ko pa naman mag-drive. Hindi pumayag yung doktor na wag na. Isa sa kasamahan namin sa church, Yun. ang Nag-drive, naghatid sa amin So, sa alam mo, pagdating doon, Makati Med. inano na, ibinaypass na, kailangan dami ka paano. Hindi na, diniretso na siya ng ER. Tapos, alam mo, ilang doktor, yung parang, gano'n na, kasi nga, hindi na bumababa yung heartbeat niya. Yung niya, BP niya ang taas. 165 ang over, 165, no? Oo, gano'n. Tahimik lang kami doon. Hindi nga kami nag-uusap din. Alam mo bang daming pumapasok na nire-revive? Alam mo kung ano lang pumapasok? feeling nyo ba- Ang pumapasok sa isip ko, sabi ko, save na kaya to siya. Yun lang at yun ang nasa isip ko. Tapos sa tabi ko, may nire-revive din na naririnig ko. Yung kapangalan ko pa. Michael. Sabi ko, ay Lord, save na kayo sila. Kasi ako, sa totoo lang, simula na makakilala ko sa Panginoon, anytime go na ako Ready na ako Oo, tapos nagtanong, paano kami? Nagsasalita siya ng ganyan. Parang, Lord, bigyan mo ako ng lakas, Lord. Bigyan mo ako ng lakas. Tanggalin mo yung takot ko, yung worry ko. Nire-ready ka ni Lord kung ano mangyayari. Kasi wala naman tayong magawa, di ba? Totoo. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun talaga ang mangyayari. Okay, Pero lumalakas na, hindi na ako yung, huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil sabi ko naman sa kanya, kung ganun ang mangyari, uuwi ako sa Panginoon, hindi ka naman papabayaan ni Lord dito kasi anak ka. Oo. Nga, di ba, ang maya nga Di ba? Hindi pinapabayaan. Oo, tayo, we are created in the image of likeness of God. Di ba? Kaya nga, nagsiselos yung mga angels kumpara sa atin Pati ang enemy, lalo. Oo, lalo-lalo na. Nawalan na kami ng bahay, pambayad, pero mas worse pa, nag-hospital pa siya. So, paglabas namin Wala ng na. ospital, hindi na kami nakauwi sa bahay. Wala na kami Ibang bahay na inuwi namin. Nagre-rent na lang kami. Until now, nagre-rent lang kami. Pero, yung bahay na nakuha namin, parang nilalapit kami ni Lord sa church. Kaya malapit na sa church. Ito lang yung will ng Lord. Oo. Pero, Diego and Len, may tanong lang tayo. Sa lahat ng mga pinagdaanan nyo, saan kayo humuhugot ng lakas? Lalong-lalo na si Let, di ba? Kasi yung kapag nakita mo yung asawa mo na gano'n, saan ka humuhugot ng lakas? Hindi, nagpe-pray lang ako Natapos na yun, na okay na siya, nakalabas ng ospital. Siguro mga a year na naman. Nagkaroon siya ng mataas yung RBC niya. Red blood cells. Mataas yung produce. Ni-require ko to have a JAK2 JAK2 test. Ang JAK2 test kasi, i-extract lang yung blood mo dito, pero wala talagang testing facility pa na capable dito sa Pilipinas. So, papadala pa sa ibang bansa. Without knowing, ni-research niya na, nagtanong-tanong sa ano ba yung JAK2 test? So, doon napag-alaman niya na it's for the bone marrow. Pag nag-positive ka doon, oo. may bone marrow cancer ka. Yun. Talagang, hindi ako nakain ng isang
linggo. Ang payat-payat ko eh. Hindi na kailangan mag-diet. Kasi kasi wala kang gana kay tubig nga, hindi ka nainom eh. Ang ginagawa ko noon, ang talagang hugot ko, yung makarinig ng salita ng Panginoon, wala naman talaga nagbabago sa salita ng Panginoon. Ano pa rin ako naniniwala ko, it was another test for us. Kasi, ito yung nakakatawa, sis. Ang mahal-mahal ng test na yun. Siyempre, abang ako ng abang sa online na result, pero negative pa rin. Sabi po ko, yung test? tanungin mo nga. Sabi, yan na po yung ano. Yun pala, ang test result na talaga, it's either negative or positive. Yun So, lang matagal na pala namin siyang nakita na Na negative. Oo. And that's it. Yun lang pala yun. So, negative. Sabi niya sa akin, ma'am, yan na po, ma'am. Ang alin, yun na po, not detective. Oh, pero negative, not detected. Akala ko not detected pa yung result, wala pa. So, nandun na pala siya. It's been lying there for how many months? So, yun nga nakikita ko, talagang tinest yung heart namin, especially sa kanya na, saan ka ba kakapit? Kasi during that time, siyempre hindi ko pa alam kung ano talagang result eh. Kahit anong ginagawa ko, nagpe-pray ako, Lord, tanggalin mo yung kabakot. Sabi ko sa'yo, pwede kong lakarin kahit sana ako palakarin that time eh. Kasi para na ako lumulutang. Ano talaga, papuntang palengke nga, lakad ko lang balikan eh. Tapos yung ginagawa ko lang nun, tinitingnan ko siya kung may nagbago ba, kung yung ganon, ginagawa ko lang, may message ko yung mga bata-bata sa church, diba? Message ko, mag-ano tayo, kita naman tayo, gusto ko lang na power hug. So, talaga yung salita ng Panginoon, kasi yun na maririnig mo eh, kasi alam mo, nanghihina ka. Pero during that time, nagkaroon talaga ako ng dreams, naginip talaga ako. Kasi every Saturday morning, 7 a.m., mayroong prayer meeting. So, yun pinagpe-pray. Pag prayer meeting, naginip talaga ako. Kung may malaking sulat, malaki, hindi siya kukunban eh, white na gano'n, malaki. Pinakita sa akin na karoon na, I will never leave you, I will never forsake you. Ganun talaga. May promise So, talaga sa sa'yo. panaginip ko, kaya nung prayer meeting, sabi ko, hindi na ako natatakot. Parang ganon, sa mga ano. But wait, There's more ulit. there's more ulit. So, Anong nangyari after that? after that, so nag-move on yung hematologist, okay, na-rule out na natin yung check natin bakit tumataas pa rin yung RBC. Sabi niya, baka may apnea ka, baka may sleep apnea ka. So, I undergone yung sleep study. Sa mga ganyang pagkakataon, nakikita ko talaga yung glory ni Lord. Lumabas sa sleep study ko na sa loob ng isang oras, 77 times nag-stop breathing ako. Hindi ako Hindi siya humihinga. nahinga. So sabi ko, wow, Lord. Si Lord kagad nakita ako, di ba? Sabi, isipin mo, bakit si Lord? Kasi imaginein mo, sa ilang taon, 77 next time, buhay pa rin ako, nandito pa rin ako. Ibig sabihin, si Lord nag-sustain sa akin. Yung mga bangungot, yun pala, because of that sleep apnea. Kasi nga, mostly prone sa ating mga Asian, inaral ko rin din kasi pag natutulog ka, dahil makakapal daw yung mga tonsillitis natin o tongue, pag natutulog tayo, nagsisira yung air passage natin. So, kaya wala kang oxygen. Kaya parang kahit tulog ka, pero yung brain mo, may mga arousal siya. So, yung katawan mo, akala niya gising, kaya nagpuproduce siya ng red blood cells. Kaya nagkakaroon ako ng oversupply. So, ngayon, pag natulog siya, may machine na siya. May CPAP na ako. CPAP dependent. Tsaka yung CPAP na yan, for life na yan. Gusto mo pa malaman yung kwento ng CPAP? May kwento pa yan, sis. Kwento pa, sige. Grabe talaga yung glory ni Lord. Yung kwento naman ng CPAP yan, syempre, nung nalaman na namin, immediate kasi ang need eh. Oo, kailangan So, talaga namin bumili na. Agad-agad. Oo. So sabi namin, maglo-loan kami. Kasi need talagang magamit yan na eh. Ang pinakamura namin na nakita na CPAP is 45,000. 45,000. Oo. Ano na yan, mababang klaseng brand na yan. Pero recommended pa rin din naman ng mga sleep doctors. So yun, nag-produce kami kasi ang plano, maglo-loan. So nakapag-produce kami, bumili kami ng machine. Siyempre, gamit ko na kaagad. So nung nagtanong na ako sa boss namin, nag-email ako, sir, na sinabi ko na ganito, mag-loan. Sabi niya, oh, that's a bummer, man. Ang sabi niya, instead na i-approve yung loan ko, meron akong spare na CPAP for my brother na bago pa. So sabi ko, hala, paano to? Pero oo, Di ba? Di ba ganun na? Siyempre, pasalamat ka naman, nabibigyan ka ng machine, pero yung pera, Hindi mo na pambili doon. sabi ko, Kasi nag-ano kaming maglo-loan para pambayad doon. Saan natin ko yung pambalik na oh, pinili? yun ang unang tanong niya. Sabi ko, huwag kang mag-alala, may gagawin si Lord. Yan ang sabi ko sa kanya. And true enough, may ginawa si Lord. Meron akong nakasabayan na kapwa ko employee na diagnose din ng ng sleep apnea. Na problema din sa machine. So naisip ko, sabi ko, gusto mo ikaw na lang sumalo nito. Oo. So ang sabi niya, sir, kasi mag-ilo-loan ko rin din yan. Kaso lang
matagal pa daw bago no choice kami. Sige, okay lang kung kailan ma-loan. Oo, kailan ma-release yung loan. Oo. Okay lang, para at least may sasalo ng Oo. loan. Kasi hindi naman naman. Pero paka-amazing ni Lord. Less than a week, na-approve yung loan niya. Kinabigay ka, balik siya agad sa amin yun. Sabi ko, iba talaga si Lord. Di ba talaga siya pag siya yung kumilos? Yes, eh? oo. So, ngayon, looking back sa lahat ng nangyari sa buhay nyo, sa mga painful moments, masasabi nyo ba na yung kamay ng Lord ay nasa lahat ng situations? Oh, yes. Totoo. Always there. Kasi like ako, on my personal journey, una-una, yung mother ko kasi nung namatay siya, she committed suicide eh. So, at the age of 19, 20, and then after a year, namatay din yung father ko. Yung mga napagdaanan ko na lilibing na lang yung tatay ko, wala pang mapaglibingan, so naghahanap pa ako ng pera. Tapos, sa amin din, unang baby naman dapat nawala. Pangalawa is nawala rin din. So, dalawang baby yung hindi natuloy sa amin. So, inisip namin, sa akin, it makes sense. Sabi ko, because sa mga kasalanan na nagawa natin. Kasi may malinaw naman sabi ng Word of God eh, na ang kasalanan ng parents, di ba? Ang mananagot is mga anak until the fourth generation. True naman yan, just naman ng ng Panginoon yan. Sabi ko, dahil sa mga nagawa ng kasalanan natin, or before, baka mga parents pa natin, it's a protection actually kung bakit hindi natuloy yung dalawang baby. Kasi pag natuloy yun, tapos may diferensya, ano mangyayari? Kasi alam naman natin kay Lord, define niya na kung ano mangyayari in the future eh. So alam niya na nagagamitin, alam niya na itong mangyayari na to ngayon, nakita niya na to eh, nangyari na to eh. So yun, so talaga napakahaba ng kamay ng Panginoon. Kung babalikan ko yung buhay ko simula noon hanggang sa ngayon, talagang andun yung Panginoon. Andun yung Panginoon. Kaya ako yung tipo ng tao na pag may problema, si Lord na bahala dyan. Ganun siya lagi, kaya Kung siya naiinis siya. pero maganda nga yung ganun eh. Sabi ko, mabuti yung may ganun ka na maririnig. Kaya pag minsan, napaka-positive niya na talagang si Lord yung mag-ano niyan. Siya kasi ang syempre bilang 'di ba sa mga kababaihan, siya kasi yung nag-aano ng finance namin, yung mga bayarin. So, siya nag-iisip. Kung minsan pag dumating na sa petsa de peligro, ito na mga due date na, sabi ko, wag kang mag-alala, may gagawin si Lord. And true enough kung minsan in the nick of time, diba, may magre-release na mga pending na mga talent fees. Expected talaga ng mga extra sa Oo, kanya. yung mga hindi mo ine-expect Hindi mo na part naisip ng financial mo, biglang may dumarating. So talaga sabi ko, iba si Lord talaga. Sabi Oo. nga niya, do not be anxious. Tama. So, eto na nga. Oo. Ito na yung exciting part. Di ba, as a DJ, so lahat ng nangyari sa buhay nyo, tinatawag ka ni Lord, yung calling mo. At nakikita ka na din namin na nagpe-preach. Yes. So, can you tell us about this, Diego? Yung preaching na yan talaga hindi ko inisip na darating ako dyan. Meron kasi kaming isang former pastor ng community church namin. Dinidisciple niya kami, mga kalalakihan, mga leaders. Actually, sinasabi ko nga dati, bago lang ako dito. Sabi ko, apprentice lang ako dito So tapos biglang pumasok lang din sa isip niya, o sige, mag-preach kayo. 3 kami yung tinuro. Inisip ko, bakit ako? At least yung dalawa na medyo senior, kilala niya na kasi nakausap niya. Ako, never pa naman kami nakapag-meet ng Personal. Talaga sa isip ko, bakit? Pero nung binigay niya na yun, syempre may mga... Actually, wala rin may nag-guide sa akin paano ko bubuuin yung mensahe. Dahil nga, nabanggit ko sa iyo na isa sa mga strength ko is learner ako. Talagang inaral ko, inobserve ko, kahit walang nagme-mentor sa akin. Isa sa mga elder sa amin, sa utak ko lang na siya yung nagme-mentor sa akin. So kung ano mang ginagawa niya, inaaral ko, okay, kukunan ko ng diskarte ko. So doon ko na buo kung paano gumawa ng mensahe. Na syempre, unti-unti, hanggang sa naayos mo. At ngayon, by the grace of God, nag-decide na rin din talaga ako na mag-aral. Praise God. Oo, so ngayon nag-enroll na ako sa PMI kasi may online na mga course for church ministry. So yun, sa Bible interpretation, yung theology. So tinuloy-tuloy ko na. Sabi ko, Lord, mukhang ito talaga yung plano mo sa akin kaya tinanggal mo ako dun sa negosyo na dito mo ako gagamitin So yun, minsan talaga, ito na siguro yung feeling ko dati na nabanggit ko na sabi ko, May gustong gawin ka sa parang may palagay. gusto ko dyan, pero hindi ko alam So, ito na siguro yun. Ito na siguro yung gagamitin niya ako as mouthpiece sa pulpit. Praise God. Oh, praise God. Di ba naalala ko dati, ikaw pa yung in-interview namin ni Totoy. Oo,
Oo, 2020, wow. Imagine, Baby di ba? Christian ako that time. Oo, kaya nga, di ba? Baby Christian ka that time. Pero di ba napansin mo na parang nagkakasundo na tayo when it comes to ano? Oo, sa faith kasi ako, 2022 lang ako na-baptize eh. Actually, nung sumasama ako sa church mission, hindi pa ako baptize eh. At alam mo, yun talaga yung breaking point kung bakit talaga ako nag-seek kay Jesus Christ. Kasi pupunta ako sa church, minsan naka-short lang ako. Sabi ko sa kanya, andito lang naman ako makikinig ng Word of God eh. Wala namang problema yun eh. Tapos sabi ko, sa isip ko lang kahit anong mangyari, never ako magpapalit ng religion. Ito lang yung pinamana ng magulang ko eh. Pero iba mag-work yung Holy Spirit. So yun nga, nung nandun na kami sa Negros, yung first mission na sinamahan namin, sabi ng isang pastor, sige mag-pray tayo. Siyempre, ginather yung mga pastor ganyan sa bundok eh. So parang bumaba doon sa isang church. Sige, Brother Mike, can you please pray? Antay lang din ako. Kasi akala ko may ibang Brother Mike. Wala pa akong alam sis, paano mag-pray? Tapos sabi ko, Ilonggo yung pastor, pareho kasi kaming Ilonggo eh. Sabi ko, pastor ako ba yun? Oo. Sabi ko. Tapos magpipray ka in front of mga pastors. 13 pastor kasi doon lahat sa Bacolod. Oh, so yun, nagawa ko naman yung mag-pray. So, ang ginawa ko lang talaga, kinausap ko lang yung Panginoon. Sinabi ko lang kung anong sa heart ko. At yun nang nag-inspire sa akin talaga to seek more deeper sa Panginoon natin. Nung narinig ko yung mga kwento ng mga pastor doon na sila talaga yung standard ko when it comes to serving God. Imagine mo, sis, may pastor doon na nagtayo siya ng church sa bundok. Lupa lang, tapos yung mga tao dumadaan-daan lang, ang nakikinig lang asawa niya. So isipin ng mga tao, ano ba yun, si Raulo yun? Sana dalawa na lang, nag-usap na lang sila. Tapos, after a week, may nakaupo na 3. Ngayon, ang laguna ng church. Tapos, meron pa isang pastor na binisita ng, yung parang nagsusupervise sa kanila na kain sila sa umaga. Yung ulam tuyo. Nagtaka siya na bakit yung tuyo walang ulo, walang kaliskis. Tapos, nung lunchtime, ng gulay, kain sila ng gulay. Pag higop niya ng sabaw, ba't may mga kaliskis? Yung ulo ng mga... Pero, kita mo talaga yung buhayin talaga nila. Sabi ko, On fire. wow, Lord, ano bang meron? Gusto ko ring ma-experience yung ganyan ng parang, grabe yung faith. Yun yung sinasabi, bro, yung faith talaga, nakakahawa siya. But it's also personal and intentional. Kaya doon talaga yung mga pastor, doon talaga live by faith talaga doon. Pag bisita namin doon sa isang church sa Don Salvador, sabi niya, sir, ikaw magwali mamaya, ikaw yung mag-preach. Sabi ko, naka-short lang ako. Hindi ka pwedeng tumayo doon sa mga kasi naka-ready na yung congregation na. Tapos ikaw yung mouthpiece ng Panginoon, tapos naka-short ka, 'di ba? Kasi kahit nga sa 'di ba, yung mga priest dapat maayos yung So sabi ko, pastor, meron ba mahiraman ng pantalon diyan? May ilan tayo ng pantalon, pak. Yes. Pak, tuloy. 'Di ba? At during that time, meron pa lang isang member doon na halos mag-give up na, sis. Yung hiniraman mo ng pantalon. Yung hiniraman ko pa ng pantalon. At sumakto yung message na naibigay ko doon sa pinagdadaanan niya, na revive yung faith niya. Because of that. Sabi ko, grabe talaga si Lord. Pag gumalaw. Ginagawa talaga ng Talaga, instrumento. Yung mga wheels talaga. Imagine mo yung pinahiraman ko pa ng pantalon. Yun ang, give up na talaga siya eh. Hindi na siya magpapatuloy sa church eh. Sabi ko, iba yung galaw ng Lord. At ako, I never claim na sa akin yun. Laging kay Lord John. Laging kay Lord John. Kaya ako, ang ginagawa ko minsan after ako pag nag-preach, sabihin nila na tuwa sila doon sa message. Hindi ako basta-basta lumalapit kaagad sa mga tao. Kasi ayokong i-claim Sa'yo, na yung sa akin glory. yun. Ayokong i-claim. Kasi sa Panginoon yun eh. Amen. Hindi ko magagawa yun. Siya Instrumento lang ako eh. So, eto na nga. May kasunod pa tayo na question dyan. Go. So, ayan, Diego. Di ba, nasa entertainment industry. So, talagang makaka-encounter ka ng mga green jokes, yung mga, alam mo yung mga environment, like gossip and Yes, whatever. yes. So, paano mo sineset yung sarili mo na, I don't want to conform to the pattern of this world? Yes, it's one of the challenge I face na the more I go deeper and deeper to the Word of God, naging challenge yun sa akin. Alam mo yung brand namin. Yes. Di ba? Alam mo yan. Kilala mo si brother mo. Pero sa totoo lang, kasi si brother mo, di ba? Nag-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko nang lumayo dito. Pero syempre, yung partner ko, doon lagi siya pumupunta eh. Sa ganun eh. Sabi ko, so gumawa ng paraan ni Lord. Binaghiwalay kami ng programa. Tapos, doon kasi, nasimula ko nang nabasa yung word, yung coarse jesting, na hindi siya maganda. And then, kaya ni-reinvent ko yung brand of my comedy na kahit Kristiyano tayo, pwede pa rin din naman
naman tayong nakakatawa eh. Pero hindi lang siya pwedeng halimbawa, kung wala naman nag-offend, pwede tayong ng jokes. Pero kasi pag may nakarinig kasi na iba na magkakasala, kasi di ba sinasabi sa Biblia na kung ikaw ang dahilan ng pagkakasala ng kapatid mo, pananagutan mo yun sa Panginoon. So yun, nag-shift yung brand of comedy ko. Andun pa rin din yung kulit na wala na totally yung double meaning, ayan, yung green joke. So laging halimbawa, babanat man ako ng mga kakatawanan, laging may pitik na, laging kay Lord. Yes. Oo. So yun yung naging radio ministry ko. And in fact, hindi lang ako sa Love Radio nag-share ng Word of God. Even sa DZRH kasi meron din akong programa doon na kwento and awit, and ako yung drama host, and nagbibigay ako ng opinion, and always laging naka-anchor sa Word of God yung every opinion na binibigay ko. So, yun. Praise God. So, nagkakaroon ka ba ng mga moments kayong dalawa mag-asawa na parang pag may pinapagawa sa inyo ang Lord, nakikipag-wrestle pa kayo sa Kanya? Parang, Hindi, ayaw mo- sis. Sunod Hindi. agad. Go na go kami. Actually, naghahanap kami ng ipapagawa sa amin ni Lord. Totoo. Yun yung prayer namin eh. Lord, ano bang gagawin namin ngayon? Praise God. Oh, ganun kami. Minsan nagdi-discuss kami. Lagi kami yan, ba, habang nagde-drive, ano bang gagawin natin? Ano ba sa church? Ano bang gagawin natin? Ano bang may tutulong natin sa kabataan? Naghahanap talaga kami ng gagawin to advance the yung kingdom kahit of God. mahirap, yung talagang nakakasarap din sa pakiramdam na iba kasi yung feeling eh. Ako yung may taong nagtatanong na gustong kausapin ka para lang makarinig ng salita ng Panginoon. Oh, it's very ironic na parang ang labas namin, sadista kami, naghahanap kami ng sakit sa ulo eh. Yun talaga kasi, you know what, bakit ginagawa namin ito? Kasi we find peace. Yung sinasabi niya, yung joy sa ginagawa namin. In fact, meron kaming gustong puntahan din sa sa Norzagaray, iba Bible study namin, Bulacan. Grabe, ang layo. Oo, di ba? Ganun sis eh. Kung ano kahirap yung kanyang schedule at tsaka time, gumagawa talaga. Kami, paano bang kagawin natin to para lang matuloy ba ng namin yung gawain sa Panginoon? Siya, meron siya bina-Bible study na nag-request kung pwede ba araw-araw. Sa ibang bansa, no? Sa ibang bansa. Iba yung din paliwanag na iba pag nakarinig ng salita ng Panginoon. Kung baga, yun din nararamdaman natin, totoo yun. Wow, yung mga tao sa salita. Oo, kasi kami pag nagkanda kasi kami ng Bible study, hindi siya masyado heavy sa word. Laging binibigyan namin ng context na nangyayari sa buhay. Parang ito lang yun. No? So, hindi siya kagaya sa iba na parang babagsakan mo ng Word of God. So, parang mabigat sa kanila. Hindi, parang Parang hindi siya too technical. Oo, hindi siya technical. So, yun, kaya nai-enjoy nila. Kaya nagre-request na, pwede ba araw-araw mag-Bible study? So, yun, naghahanap talaga kami. Ayan, at ako, personally, yun yung prayer ko na, Lord, sana sa pagising so Lord, sana ba, Lord, mabigyan mo ako ng opportunity na mag-glorify kita. Amen. Kaya ako, tuwang-tuwa ako pag nag-a-adlib kami ni Nicole, tapos may magagamit ako na Bible verse. Amen. Parang nung nakaraan lang, parang yung may nagpadala ng story about sa mag-asawa. So, sakto lang din na naalala ko na verse na nasa Proverbs yun, na ang kayamanan ay ibibigay ng magulang, reward ko lang pero yung matalinong asawa ay gift mula sa Panginoon. Amen. So, yun, nakakatuwa lang na sumakto doon sa, yun yung opportunity na pagdating sa gabi, papasama, Lord, thank you kasi nagkaroon na naman ako ng opportunity na ma-share ko yung salita mo. So, yun, sa tanong mo, naghahanap kami. Hindi kami nagre-resa. Hindi kayo nakipag-wrestle, no? No, It's always no. a yes. Yes, oo. Yes and amen kay Lord. Oo, yun ang hinahanap talaga namin. Praise God. So, kayo naman, ang next question natin, kung i-compare nyo yung mga sarili nyo sa before, like, wala pa kayong relationship kay God, as husband or wife, and also as a mom and dad, paano nyo siya i-compare? So, silet muna, No. unahin natin silet. Dati naman talaga, ayun nga, iba talaga dati na hindi ka nakadepend sa kanya eh. Kaya nga sinasabi ko, maliit na bagay na desisyon na gagawin. Kailangan ipag-pray kay Lord. 'Di ba? Iba yung gusto ng Panginoon tapos i-go mo. So yung buhay namin noon, andun naman na hindi mo na yung ikaw ang masusunod. Laging, Lord, pag-pray muna. Lord, ano ba to, Lord? Yun ang talagang ibang-iba na bakit ganito na kahit pwede naman ako magdesisyon agad. Mag-isa, tsaka mag-isa, Pwede diba? naman akong, kasi kung bagay, yung maliit na bagay, kahit di mo na pag-pray ko, kaya mo ng Pero iba parang, Lord, tama ba to? Kahit maliit lang to, Lord, pero ikaw pa rin kung ano yung will mo sa mga bagay. Kaya nga, ayun din, every morning talagang pinapray, Lord, ikaw na lahat manguna sa desisyon ko kasi di ba ikaw yung nakakaalam. So yun, pag pinagkaiba talaga is yung lahat, kahit makunting bagay, kahit anong gagawin,
Magantay ka talaga na kailangan unahin mo na i-pray mo talaga lahat kay Lord. Yun yung pinagkaiba. Ang layo na sa kanya, like for example, sila, yung mga barkada niya, kasi nagtrabaho siya sa House of Wine eh. So, alak yung buhay eh. Tumatambay sila sa mga gay bar. Dati. Oo. Lahat ng mga na pagdaanan namin, 'di ba? Yan. Lalaki sa babae, mga ganon. Yeah, I mean, kasi ganon eh. Kayo nagsusupply sa mga bar ng mga alak. So, yung doon, ibang buhay, 'di ba? Talagang makamundo. So, as a wife, kumusta ka before and after? Paano mo siya i-compare dati? Parang mas patient ka ba Yung- ngayon na in Christ ka na? Same lang din naman. Same lang. Yung pinakaiba lang talaga kung anong ginagawa mong makamundo dati kaysa ngayon. Ngayon, pag kasi ganun na sinasabi, parang lagi kong naisip, ay, kailangan ko kalma, kailangan talaga, yung kahit galit na galit ka nang hindi, iwag ka ganun, Sa di busy ba? boy pala, sa Oo, busy boy. ganun yun. Yung mga ganun di ba, as asawa, ganun talaga. Kahit mahirap kung gusto mong talagang gigil na gigil ka kasi siyempre, di ba, minsan naman may ganung pakiramdam na mali na, di ba? Pero nakokontrol mo na. Praise God. Di ba? May self-control na. Yes, so, totoo. fruit of the Holy Yung Spirit. pasensya mo, ang haba-haba eh. So, ganun. So, as a mom naman, Siguro Parang- more on yung hindi natin na pakilala si Christ Bata as early nung maliit pa siya. Parang hindi na siya na-continuous kasi ako dati talaga, yung nagbe-victory, gusto ko siyang ispasok lagi sa Sunday school, iniiwan ko yung nagbe-victory kami. So, mahirap, sabi ko, ganun lang, malaki na siya. Kasi, kung makikita mo yung anak mo na, parang andun na yung mga sa Panginoon, nandun ka, panty ka na, kahit anong mangyari, di ba? Kasi, may relasyon sa Panginoon na alam mo talaga na safe siya talaga kung ano man yung niya. So, yun. Yeah. ikaw naman, your turn. Sa akin talaga, it's 180 degrees. Hindi pwedeng 360 kasi parang bumalik Pabalik ka ka lang. lang. Oo. It's 180 degrees at kaya marami talagang na-shock sa akin kasi kilala nila ako eh. Kahit nga si Nicole Yala, ang describe niya sa akin na kung meron mang ibang ipapartner sa kanya sa radyo, ako ang pinakaayaw niya. Kasi talagang ako yung tipo ng tao na wala akong pakialam sa mararamdaman mo. Basta so, ginagawa ko yung gusto kong gawin at nasa tama naman din ako. Wala akong pakialam. At saka mahilig ako mang-asar. Laman ako ng meeting dati. Talagang wala akong pakialam. So, syempre, nung nakakilala ko sa Panginoon, it's totally different. Dati ako ang promotor ng mga kalokohan sa station, yung mga green jokes na yan. Ako talaga yung bida-bida, ako yung laman ng hallway. So ngayon, every time may lumalabas na ako, pag nagkukwentuhan na sila sa mga, tumatahimik na sila. Kasi alam nila yung alam nila yung change ko na ay, ayaw na ni Sir Diego niyan. So parang sila na yung nag-a-adjust para sa akin. Pero dati, ako yung number one promotor, alam ng mga tao talaga sa station kung gaano kalukulo-luko. Halimbawa, dati pag Friday pa lang, mamaya, ako na nagkukontrata niyan, inuman tayo doon sa Harbor Dati, pag nagpuprograma ako sa radyo, hindi pwedeng, especially yung mga special program na mga, New Year, mga Christmas, pag nagprograma ako, hindi pwede walang alak. So, dapat may alak. Ngayon wala na. Wala na. Though, of course, syempre, hindi naman mawala kasi hindi naman pinagbabawal ang alak kasi ang sinasabi lang naman is do not be drunk. Pakalasing. Diba? O kasi mahulog yan sa kahalayan, sa debauchery. Pero syempre, pag may nakakita na kapatiran na inom ka, wag. Diba? Ganun naman ang message ng cross, diba? Ayun. Bawal tayo makatisod. Yan, bawal tayo makatisod. So yun, Diego, paano ka as a husband before? Pwede mo bang i-compare siya sa before and after mo? Before, Nagkaroon ka ng relationship kay Jesus. ano ba ako dati? Mabait naman din ako pero alam mo yung may saltik lang talaga. 'Di ba na minsan nabubuisit siya na matigas yung ulo, babaya pero 26 years na tayo. oo. Ay, silver. At saka ako supportive naman ako Never naman ako pag may gusto siya, sige, walang problema. Hindi naman ako nagpupumilit na hindi gawin ko tong lagi naman ako submissive husband naman ako. Alam ba? May gusto akong gawin, sinasabi ko naman sa kanya, din pag-uusapan namin. So siguro lang ang naging turnaround lang ng naging stricto ako pagdating sa mga decision making. Minsan kahit napakaliit na bagay, pag hindi glorify kay Lord, hindi talaga palulusutin yan. Kahit mga maliit na bagay, pwede ba natin? Ay, hindi pwede. Mali yan
kasi black and white sa akin yung mali eh. Yes. Malit na bagay yung malaking bagay. Huwag natin gawin yan. Unlike dati na 'di ba tuwan-tuwa ka pa, ako pa yung hindi ganito yung gawin natin diskarte para makalusot tayo diyan. Pero ngayon pag sabi ko hindi, mukhang sablay yan. Hindi glorifying kay Lord yan. Kaya nga ang lagi kong sinasabi tuwing mag-extra ako sa radyo na whatever you do, do it all for the glory of God. So, ganun na yung life principle ko, ganun na tumatakbo yung every decision making ko na is this glorifying for God? Kung hindi ko gagawin yan. I even tell the management sa amin na halimbawa, o paano pag binigyan ka ng pagkakataon na mag-endorse ng mga ganito? Sabi ko, sige po, ibigay nyo na lang po yan sa iba. Doon na lang ako sa minority. Gusto ko na lang targetin yung mga kapwa ko Christians. May mga produkto pa naman na may magtiwala naman ng mga Christians. Doon na lang po ako, bigay nyo na lang po yan sa kanila. Kasi hindi rin maganda para sa akin na very bold Christian ako pag nagsalita ako sa radyo. Tapos makikita nila may nindorso kang bagay na hindi tama doon sa faith mo. So, yun. And one of my strengths din kasi is, kasama yung belief eh. So, yun. Hindi negotiable para sa akin. Pag tatanggalin mo si Christ, it's either sa schedule or masasagasan, hindi negotiable sa akin paglalaban ko si Christ. Kahit mawalan man sa akin yung whatever perks dyan. Non-negotiable. Oh, non-negotiable siya. Tungkol kay God. Yes. Oh, non-negotiable yan. Praise God. Oo. Yun, last na lang, Diego, yung tungkol sa anak mo naman. Mhm. Paano ka ngayon as a father sa anak mo, ngayon na nakakilala ka na sa Panginoon? Well, as a father, lagi kong sinasabi sa kanya yung if there's always an opportunity na magkasama kami, lagi kong binabalik sa kanya na sabi ko, kita mo naman yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. 3 beses ako na heart attack. And yet still, at dito ako buong-buo ako ninyo nakasama. May mga nakita ka, makakilala na isang beses lang, tagilid na, ngiwi na, pero nandito pa ako willing and able, di ba? Tapos, inano ko rin din kasi sa kanya na aksidente kasi yun once. Tumakas sa bahay, nagmotor, na disgrasya. Sabi ko, madaling araw. Sabi ko, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon sa'yo kung di ka inalagaan ng Panginoon. It's very challenging lang talaga din sa mga kabataan ngayon. Actually, yun din isa sa mga pinag-uusapan namin kanina papunta kami dito eh. Hindi natin din kasi pwedeng ipilit sa mga kabataan, especially ngayon kasi pwedeng oo lang sila. Wala ka naman dun sa 24/7 kung ano eh. So ang ano lang natin maparamdam natin na mahal natin sila, may pakita natin yung pamumuhay natin at may natin yung salita ng Panginoon kasi ang influence kasi pag nasa labas yung mga anak natin, napakahirap. Sa importante lang talaga, makakarinig sila ng Word of God mula sa ating mga parents. So, yun talaga, easy to eat. And then, laging pag may pagkakataon, magkasabay kami kumain. So, sige, ikaw nga mag-lead ng prayer. Praise. So, unti-unti naman, parang seeding pa rin din naman siya eh, kahit sa edad na And, syempre, ngayon kami, very vocal naman kami din ngayon dahil yung anak namin, we're not the biological parents. And, he knows it. Alam niya na rin din. And, binuksan na rin din namin yung na sabi namin, if you want to know your parent, your biological mother, pwede din naman. And in fact, ngayon, nag-uusap na sila. Sabi ko, hindi namin pipilitin, pero kung gusto mo, pero kung hindi, nasa sa'yo yan. It's your decision, hindi sa amin. Grabe. Ayun. Grabe yung story ng life nyo talaga. Siksik-lilig umaapaw. So, ngayon, Diego and Let, or Mike and Let, okay lang ba na i-encourage natin yung mga nanonood, yung mga viewers ngayon, kung may mga pinagdadaanan sila. Like, for example, naka-experience sila ng scam, ng mga health problems, Yes. paano nila ma-overcome yung mga gano'n na bagay. Sige, Let muna. Mahirap maintindihan yung encouragement na si Lord lang talaga, yung word ni Lord talaga, yun lang talaga nagpapatibay. So sabi ko, paano kaya maintindihan? Na parang yung sinasabi nga, nagbabasa hindi maintindihan. Pero yung maniwala ka na may Panginoon, maniwala ka na may Panginoon, and then dahil kung naniniwala ka na may Panginoon, magbasa ka ng Bible. Kasi ililid ka ni Lord, maintindihan mo, mamamangha ka. Kasi gumaan talaga yung pakiramdam mo. Hindi mo isipin kung sino nagwala sa isip mo, yung mga worry, yung takot mo. So, ang paniniwala sa Panginoon, hindi lang talaga yung salita na maniwala ka. Talagang maniwala ka sa Kanya. Kung maniwala ka sa Kanya, isik mo siya. Yun lang. Thank you, Let. Ikaw Ayan. naman. Well, sa akin naman, sa lahat po ng may mga pinagdaanan, marahil iba-iba yung mukha ng mga pinagdadaanan
pinagdadaanan natin, iba-iba yung battles na pinagdadaanan natin. Kasi tandaan po natin na yung mga pinagdadaanan natin, kaya nga ang term is dadaanan mo lang eh. Naka-customize yan eh. Yung pinagdaanan namin, hindi pwedeng ibigay kay Ivy kasi hindi niya kakayanin yun. It's built talaga para sa atin. Kasi tandaan ninyo, panghahawakan yun. Sabi din ng salita ng Panginoon na wala siyang ibibigay na pagsubok na hindi mo kakayanin. Pero oras, pag hindi mo na kaya, gagawa siya ng paraan. Hindi naman ibig sabihin nun tatanggalin ka sa problema. Bibigyan ka lang niya ng na makayanan mo. Kasi at some point in our life, kinakailangan natin madaanan yung proseso. Yung proseso na yan kasi yun yung magpapatibay sa atin eh. Until now, na problema, hindi pa naman talaga ako okay kasi every 3 months, kinakailangan ko bawasan ng isang bag ng dugo. Tapos yung irregular pa rin yung heartbeat ko. Si Lord lang nagsusustain sa akin. Pag natutulog ako, nakasipap ako kasi tumitigil ako Hindi naman andyan pa rin. Pero yung dependent lang talaga kay Lord. Yes. Ang importante lang kasi talaga, para mas maunawaan mo siya ng malalim, kilalanin mo siya. Amen. Kasi 'di ba sinasabi niya na darating ang panahon na may tatawag sa akin na Lord, pero sasabihin ko sa inyo, hindi ko kilala. Ang example ko nito sa isa kong kasamaan, sabi ko, totoo naman yun eh. Halimbawa, ako si Diego Bandido. Sasabihin niya, kilala ko yan. Pero pag tinanong ako, kilala mo ba siya? Ay, hindi eh. Maaring kilala niya ako, narinig niya yung pangalan ko. Kasi wala akong personal na relationship. Kaya yun ang importante. So, paano ko magdedepende? Paano mo ipapaubaya? Paano mo isusurrender ang lahat-lahat doon sa hindi mo kakilala? So, ang importante, seek God personally. Kasi pag nakilala mo siya, ito na yung nangyayari sa akin ngayon na parang hindi mo lubos maisip yung grace, yung biyaya, despite sa problema, na parang tumatawa ka, parang sabi, parang sira ulo naman. Diba? Kasi it's an opportunity na, wow, na-experience ko yung napagdaanan nila Paul dati, ng mga apostles dati na mga disciples ni Christ dati. It's an opportunity. Marahil kung may pinagdadaanan ka rin ngayon, hindi mo siya maiintindihan at the moment because life is a puzzle. Yung isang piece na yan, mangyayari pa yan in the future. Kaya di ba may mga pangyayari tayo na sasabi natin kung minsan, kaya pala siya nangyari. Pero during na pinagdadaanan mo yun, hindi mo siya maiintindihan. Sabi nga din ni Jesus niya, weather the storm. Kasi pag kumalma na yan, saka mo lang malalaman, makikita mo yung grace niya. Minsan hindi natin maiintindihan kasi ang ways ni Lord, iba sa ways natin. Kasi tandaan din natin, nag-i-exist siya sa past, present, and the future. Alam niya kung anong mangyayari. Alam niya yung mga choices natin in the future, pero never siya nakikialam kung ano ang gagawin natin. So, kung ano mang pinagdadaanan mo, again, tandaan mo, merong Panginoon na nagmamahal sa'yo. Amen. At binavalue ka ng todong-todo. Amen. Ayan. So habang nagsasalita ka, Diego, naalala ko yung I can do all things through Christ. who Yes. gives me strength. Mhm. Kaya tayong mga Christians talaga, nakakayanan natin. Not because of our strength, but because of the strength of Yes, Jesus. oo. Mhm. Praise God. So ngayon, eto na yung last part. I-complete the sentence na ang ating, ang ating peg. Ayan. Our lives are living proof that. Ayan. Ikaw. Well, our lives are the living proof that God is alive and God exists. Amen. Yes. Si Slet, may gusto Nandyan pa talaga yan. siya. Andyan, yun. Diyan talagang God is able. Talagang God is, siya yung doktor natin eh. Kasi yun yung pinapakita. Hindi natin maintindihan dati. Pinagtatawanan na natin, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. Pero, buhay talaga. once na meron ka ng relationship sa Kanya, sabi ko sa inyo, sasabog yung utak mo sa glory niya na, wow! Ayan. Oo. Yun ang, sa kabila ng mga pinagdaanan namin, yun ang pinakamagandang ika nga eh, yung tawag sa amin, ginansya eh. Yung tubo na nakita mo, yung peace of mind. Ngayon, salat kami. May mga utang pa rin din naman kami. Oo. Pero yung peace of mind na parang hindi ka na naghahabol. Unlike before na, kinakailangan kong bumili ng ganito. Hindi ka makatulog. Oo, kinakailangan mo nang mag-invest sa ganito. Ngayon wala na eh. Yung simple na lang yung buhay. Oh, kaya nga sabi ko sa iyo, hindi kami nagre-wrestle, naghahanap kami kung anong papagawa ni Lord. Oh. Ayan. Praise God. Thank you so much. Thank you din. Thank you din. And praise God for your lives. Amen. Diego and Let. So that's it. See you again on the next episode. God bless. God bless.